Alam niyo bang 2 kutsara lang pala ng suka ang pwede nating itik sa isang araw? Yan nga ang ideal, mga Marikoy. For today's video mga Marikoy, ay gamitin natin itong ating ibibidang si suka. Samahan niyo akong magpaksiw nitong tambakol. At dahil nakakamis nga itong gata, ay i-level up natin ito sa paksiw sa gata. Naku, siguradong taob na naman ito ang kaldero. Mangangailangan tayo dito mga Marikoy ng sariwang tambakol. At para mas healthy at masarap, ay samahan natin itong mga sariwang gulay. Ito nga ang aming mga napusuan mga Marikoy. Itong mga sariwang talong at itong malunggay na murang-mura o batang-bata. Sana all! Siyempre pa mangangailangan tayo ng mga sangkap na bawang, luya at dahil may gata, gagamit tayo ng sibuyas. At siyempre pa dahil paksiw, hindi pwedeng mawala itong ating ibibidang si suka o white vinegar, dato puti, bikenemen. At syempre, ang mga basic na pampalasa. Ayan Marikoy, habang ginagayat nga natin itong mga gulay at itong mga sangkap, ay pag-usapan natin itong ating bidang suka. Marami man ang uri ng suka, gaya nitong mga suka sa sasa o mga suka na galing sa prutas. Halimbawa ay apple cider vinegar at itong our very own suka sa tuba. Meron pa ngang rice vinegar. Pero dahil madalas nating gamitin itong white vinegar, ay siya ang ating pag-usapan. Ang white vinegar na masarap na sausawan, pangunahing sangkap sa mga lutuin, ginagamit din sa pag-bake, maging sa paggawa ng salad, mainam na food preservatives, at maging gamit sa paglinis ay mainam din. Mainam din itong deodorizer mga Marikoy. Isa ngang pinagmumulan nitong white vinegar ay ang white wine at red wine. O diba ang syala? Itong white vinegar ay mayaman sa thiamine na mainam sa ating nerve at muscle activity. Ito din ay mainam sa ating metabolism. Mayaman sa antioxidants na laban sa mga free radicals at mainam para sa complete digestion ng ating carbohydrates intake. Ilan lamang yan sa mga benefits nitong white vinegar mga Marikoy. Pag-usapan din natin ang mga side effects nito. Ayan Marikoy, after nitong talong ay hinimay ko naman itong mga murang dahon ng malunggay. Itong white vinegar ay mainam sa pagpapababa nitong ating kolesterol at nitong triglycerides. Kaya mainam sa pag-reduce ng risk o sa pagkakaroon ng cardiovascular diseases. Dahil sa taglay nitong anti-hypertensive effect, ito ay mainam sa may mga high blood. Ang acetic acid content nito ay beneficial sa relaxing ng ating mga blood vessels. Alam nyo rin ba na type 2 diabetic friendly ito? Dahil may tulong ito sa pag-improve ng ating blood glucose response. O diba ang syala? Ito din ay mainam sa ating upper respiratory. Gaya nga nitong curing of sore throat. Ang pinaghalong 1 tablespoon ng suka at 8 ounce na tubig ay mainam pang gurgle o pang mumog. Para nga itong sore throat ay malunasan. O diba ang tipid? Meron din itong anti-burn effect o mainam sa mga paso. Ang dinilyot o ang sukang kinanaw sa tubig ay magdudulot ng ginhawa sa mga paso at maging sa kagat ng mga insekto. Iwas infection pa ito. Ayan Marikoy, sa isang bowl ay pinagsama-sama ko itong suka, bawang at luya at imimix-mix ko nga ito mga Marikoy o pipiga-pigain upang ang itong lasa ng bawang at luya ay mag-extract na sa suka. Alam nyo rin bang ito ay nakakaganda? Ako nang bahala dito Mama Bing. Dahil sa taglay nitong antibacterial properties, mainam ito sa treating facial blemishes. Pwede rin itong toner na magta-tight ng ating pores at mag-iiwan ng preskong pakiramdam with antifungal pa. Kaya mainam sa may mga pimples and acne. O diba ang syala? Mainam din ito sa weight loss dahil ito ay nagkikreate ng sense of fullness na maglilid sa atin to eat less. O diba ang bongga? Ayan Marikoy, mag-proceed na tayo sa pagluluto. Sa isang kawali ay ilagay na natin itong mga gulay. Ipapang ilalim na natin ito mga Marikoy. Ilagay na natin itong ating mga gulay na talong at ang ating mga dahon na malunggay. Syempre pa ang ating mga isda. Ayus-ayusin lang natin ito mga Marikoy. At tama ang narinig mo mga Marikoy. Ang ideal nga na dami ng suka na ating dapat ikonsumo ay 2 tablespoon lang mga Marikoy. Dahil kapag labis ang pagkonsumo nito, ito ay maaaring magdulot sa pagbaba ng ating potassium. Ayan Marikoy, kapag nasalansa na natin itong isda, ay ilagay na natin itong ating suka mixture o ang suka with bawang at luya. Timplahan natin ito ng patis, paminta at konting pulang panda. Ating takpan at hintaying maluto. Ang labis na pagkonsumo ng suka ay maaaring maging cause sa pagbaba ng ating potassium na magdudulot ng madalas na muscle
muscle cramps, panghihina, at hirap sa pagdumi. Ito din ay maaari magdulot ng pagbagal ng digestion na nagiging cause ng bloating at pananakit ng tiyan. At ito pa mga marikoy, ito ay magdudulot ng acid reflux. Ang pakiramdam na laging may maasim sa lalamunan, dighay ng dighay, at madalas na heartburn. Ayan marikoy, pag malapit ng maluto itong ating paksiw, ay ilagay na natin itong ating sibuyas. Lagyan na rin natin ito ng laurel. Preparasyon nga ito sa ating gata at ang matagal nga na pagkonsumo ng labis na suka ay magdudulot sa atin ng weak bone o panghihina nitong ating mga buto na maaaring mauwi sa osteoporosis. Ayan marikoy, kapag luto na itong ating paksiw, ay ilagay na natin itong ating kriming-kriming gata. Pwede nyo itong tikman. Baka may kulang. Timplahan ito ng patis kung ikaw ay natatabangan. Dagdagan ng paminta at konting pulang panda. At pamantikain mo nga ito mga marikoy. At kapag itong kakanggata ay nagmantika na, ito ay luto na. O siya, sige na at ito'y luto na. Limitado man itong ating suka intake, marami naman itong benefits. Ating tatandaan na ang labis na pagkonsumo nito ay tayo rin ang mahihirapan. Huwag nga tayong magmalabis sa suka mga marikoy. Ikaw din, baka maging amoy suka. Charis! Yun lamang po mga marikoy. Sana po ay nakatulong. Please like and share. Papalaw na rin po. Salamat!